Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo napuno na naman po tayo dito sa Autorans kasi po maraming nagdatingan ng mga customers ngayon. Ewan ko ba bakit pagka may dumating na kulay puti, puro puti. Pag may dumating na kulay itim, puro itim. Ang dumarating na mga na ginagawa natin, ito pong puti naman na to na nasa likod ko, ito po yung Mitsubishi Adventure na napilitan akong bumili ng isa pang Adventure, makuha ko lang yung pyesa. Ito po, tapos na po yan. Tingnan niyo po, magandang-maganda na rin po. Itong unit na to, hanggang sa mga gulong niya, malinis na at okay na po ang kanyang makina. Tapos, ito na mga ginagawa kahapon, ito yung TNBS na isinama ko rin sa vlog ko, na talagang ang pang-ilalim niya, sira lahat. Ito, okay na rin po ito. Minor na lang yung gagawin, ito pong kanyang side mirror. Tapos, ito naman pong Adventure na to, ito po yung nabagsakan ng puno ng mangga. Ito po, maayos na rin po yan, mga kapatid. Labas at loob dito, magandang-maganda na at ang andar ng kanyang makina, okay na rin. Ngayon, itong Vios na to, sira po ang computer box. Ito yung 2 beses na overhaul dito sa Cainta at dinala pa sa Bicol na overhaul siya, hindi pa rin naayos. Paano maayos? Ang problema nga pala nito, ayun nga pong computer box. Ngayon, merong mga UV Express na dumating dito kanina, ito medyo malaking problema. Kaya lang, talaga pong nakiusap sa akin yung may-ari nito, ayoko nga po sanang tanggapin yung trabaho. Ang may-ari po nito, seniors na, at gustong-gusto sana nilang maibalik sa dating ayos itong kanilang sasakyan, medyo laspag na laspag po talaga. Hindi siya yung ordinaryong laspag lang na nagamit ng 10 taon. Ito po kasi ay tumakbo na ng 600,000 plus. Ang tinakbo nito, 600,000 kilometers plus ang tinakbo. Ngayon, kailangan ma-general overhaul. Hindi ko lang alam kung ilang beses to na overhaul. Yung una po nitong ginawa dito. Hindi na po nabanggit sa akin ng may-ari. Pero ngayon po talaga, general overhaul ang gagawin natin dito. At ang isa pang mabigat doon ay medyo gulay na gulay nga po. Dito pa nga lang po nilagyan na lang ng magnet No? Ito, magnet to Oh. Magnet. Magaling din po, no? Magaling. Nilagyan na magnet kasi hindi siya sumasara. Nilagyan nila na magnet. Naku po. Tapos, ito po ang kanyang loob. Dahil sa siguro, ito ay medyo magalaw na. Nilagyan na rin po ng stainless na ganito. Para hindi po gumagalaw itong sandalan. Dahil nga po ito, pinambiyahe. UV Express. Tapos yung harapan niya, ito po, tingnan nyo naman mga kapatid. Ayan, yung bumper. Hanggat maaari po mga kapatid, ayoko na talaga sanang tanggapin. Kaso nakiusap yung mag-asawa na seniors na ayusin ko. Sabi ko, baka po mamaya matulad kayo dun sa iba na tumakbo na ng 200,000 yung kanilang sasakyan. In-overhaul namin yung engine. Tapos nung kinuha na, after mga ilang linggo o buwan, ang nasira naman yung turbo. Isinisisi pa po sa amin yung pagkasira ng kanyang turbo. Isa po itong Ford Ranger. Dahil sa nagkaroon nga ng leak, yun nga po kasing turbo ay bumubuga na ng langis. So binabase niya na yung, kaya daw po nasira yung turbo ay dahil po doon sa leak po ng langis. Yan ang problema po ng mga talyer sa mga ganyang klase ring mga customer. Siyempre hindi po tayo papayag doon. Kasi nung dinala naman sa atin yung sasakyan, talaga pong katok na po ang makina. So in-overhaul natin, naibigay naman natin ng walang problema, walang mga tagas ng langis, okay pa yung kanyang turbo, pero kalaunan, bumigay na rin yung turbo niya, talaga pong ganun, wear and tear na po yun ng pyesa. Ngayon, baka dito, magaya na naman tayo. Kaya nga po, ang sabi ko po sa may-ari nito, sir, yung sasakyan nyo po, yung buong sasakyan mismo, ay talagang, kung tutuusin, depektibo na yung kanyang pagkasasakyan. Kasi doon sa 600,000 plus kilometers na tinakbo nito, lahat ng bearing nito, lahat ng mga pyesa nito, ay talagang kung tutuusin, depektibo na. Kailangan nating palitan. Ang sabi ko sa kanila, decided ho ba kayo na gumastos dito? Ang sabi, pinangpapasada raw kasi. Yun lang ang problema natin, hindi ko na siya matanggihan. Naaawa ako sa kanila. Kaya pumirma na lamang kami ng kasunduan na kung ano pa yung ibang maglalabasang problema dito, ay kailangang ipaayos. Hindi ito makukuha ng isang gawaan lang. Kasi po mga kapatid, kung 600,000 kilometers plus ang tinakbo niya, lumalabas na ito pong sasakyan na to ay ginamit mo na ng 60 years.
Ganun po, dahil 10,000 a year po ang average na konsumo natin, no? Yung paggamit natin sa sasakyan. Ito 600,000 plus. So 60 years mo na itong ginamit. Matanda pa po sa akin. Ako'y 58 lang. Matanda sa akin ng 2 taon. So lahat ng pwedeng masira ngayon dito, ang sinasabi ko po sa may-ari, decided po ba kayo nagagastusan nyo o daw? So malinaw po yon sa kasunduan namin, sa kasulatan namin, na kung ano man ang mga masisirang pyesa rito, kung ano pang mga makikita namin, ay papalitan yon. Ngayon, kung halimbawa, nakuha na nila at meron pang ibang pyesa na nasira, kasama po yun sa kasunduan na hindi po namin kasalanan yon. Dahil nga po, ito pong sasakyan na ito ay considered po na matandang-matanda na, 60 years old na. Sa wiper nga lang po, dito makikita nyo, isang wiper na lang ang gumagana rito at ito po ay bagsak na. Wala na po yan. So ito tinawag na lang namin na project na tulong doon sa mag-asawa. Dahil gusto pa nilang maipaayos dahil napapakinabangan pa nila, nagagamit pa. Pwede ba buksan to? Ayan hindi ko na po binuksan doon. Dito pa lang, naiangat ko na. So dito, kitang-kita nyo yung kanyang kondisyon. Ang mga headlight niya, maitim na lahat. Ito lang po, tingnan nyo po yan. Marami-rami po tayong dito. Ngayon, ito pa ang isang UB Express. Dahil nga po napapanood po nila tayo sa YouTube, totoo naman pong ang personalidad natin, hindi po tayo masamang tao. Parehas po tayo. Minsan nga talo pa madalas. No? Dahil nga sa pinagbibigyan natin na makatulong tayo sa iba, madalas po ay talo pa tayo. Hindi pantay. Yung parehas kasi pantay So, iyon po, minsan talo pa tayo. Ngayon, ganun ulit, nakiusap yung may-ari nitong UB Express na to, natulungan siya sa problema niya. So, nag-overhaul po tayo ng injection pump dito. Ayan. Ito naman medyo maayos-ayos pa. So, ito na po yung injection pump. Inayos natin at nag-calibrate din tayo ng injectors. So, bukas na bukas po, ay maisasalang na natin, maikakabit na natin tong injection pump para po magamit na pampasada nung may-ari po nito. Alam niyo po, meron akong masamang nakakalungkot na karanasan sa UB Express. May nagpagawa po sa akin, ganun din, almost 400,000 na yung tinakbo ng kanyang UB Express. So, paraming sludge, nag-overhaul ako ng injection pump, nagpalit ako ng mga pang-ilalim niya. Gusto ko mawala yung problema muna dito. Buksan mo yan, tanggalin mo yung ventila. Yung mo, pakinggan nyo ha. Pumipito Naipon Saka may tubig. May tubig pa. May tubig. Basa ng tubig. Sige. Galing talaga sa makina. Ayan galing na po yan sa makina. Sige, video mo ako. Tapos, yung manibela, pinalitan ko ng gearbox para maayos. Kaso, lumabas pa nung ginagawa ni Rex. No? Lumabas pa na may kasalanan pa si Rex na kaya daw nasira yung kanyang steering ay dahil daw po kung makapihit daw si Rex ng manibela ay mabilis, tapos palipat-lipat daw. Sinecheck po namin yung yung lambot ng kanyang manibela Kaya nakita niya na ganun yung paikot-ikot namin. Ngayon, nung pinalitan ko ngayon ng gearbox, ang may problema din pala yung steering pump. Naku, ayaw niyang pumayag. Yun ang malungkot na karanasan na isinisi pa sa amin yung pagkakasira ng kanyang steering pump na 400 plus thousand niya nang ginamit. Napakinabangan niya na, ipinanghanap buhay niya. Ngayon, nung dinala dito sa shop, ang sinisi pa yung mekaniko. Hindi naman ako papayag na kami sumira nun. Dahil dinala niya lang dito, ganito ang kondisyon. UB Express din. Ang dami ko nang halos ibinigay dahil kakilala ko naman siya. Kaso, sinisi pa niya yung mekaniko. Rex? Nadali mo rin? Okay na, meron ng sa breather? Okay, natin. Okay, may hangin na. Tapos dito, hindi na to sumisirit na gano'n. Yan natin, ha? Okay na nga, nawala rin yung konting talsik, no?
So yun po yung mga nakakalungkot na karanasan sa mga ganitong klaseng sasakyan, sa mga lumang sasakyan, na kapag ginawa mo na, inayos mo na, pero meron pang ibang naglalabasang sira, isinisisi sa talyer, isinisisi sa mekaniko. Yan nga po yung tinatawag nating napakalaking last touch. Kaya po, hanggat maaari, hindi na tayo tumatanggap. Kaya lang ito, nakiusap sa atin na ayusin. At napakalaki pa nga po ng binigay nating discount. Basta ang usapan lang, walang sisihan. Huwag nyo akong babalikan kung sakaling meron pang mga ibang pyesa na masisira dito. Iyon ay tinatawag nating wear and tear ng inyong mga sasakyan, ng inyong mga pyesa. Naaalala ko tuloy yung anak kong engineer, no, si Engineer Roland Roy. Sabi niya, entropy. Entropy. No? Lahat ng bagay, lalo na yung mga pyesa na yan, ang pupuntahan yan ay sa pagkasira. Walang pyesa ng sasakyan o kahit na anong bagay sa mundong ito na ang pupuntahan niya ay sa pagkabuo. Lahat yan ay masisira kahit buhay ng tao ay papunta doon. No? Lahat tayo ay mamamatay, papunta tayo sa pagkasira, pagkakasakit, lalo na itong mga sasakyan na ito. Kaya po, yung mga ganitong mga lumang sasakyan pinipili na po natin yung gagawin natin. Basta sa usapan pa lang, may mga waiver na po kami pinapipirmahan at magtutulungan po kami kung paano aayusin ang kanyang sasakyan. Ngayon po ito, ipapapanood ko po sa inyo yung interview ko doon sa taga Bacoor, Cavite. Dinala po yung kanyang RAV4 dito. May mga pinalitang pyesa, mali naman yung kanilang napalitan. At hindi pa rin po naayos yung kanyang RAV4. Ito po, panoorin niyo po ang aking interview sa mga dalawang magkaibigan po na ito. Bisita po ako si Sir Chappy, taga rito po sa Antipolo. Dito lang po, saan po kayo dito? Still homes. Oo, tapos si Sir naman, si Sir Matt, Bacoor, Cavite pa. Nagawi sila dito kasi may sakit yung yung sasakyan mo. Ano po yung sasakyan nyo? RAV4. RAV4. 2016. Ngayon may ipinakita sa aking picture si Sir Matt na diniagnose. Ano nga po yung nakita sa diagnose? Sa temperature yung ECT. Oo. Tawag ko. Nagpalit na kayo ng pyesa. Ito yung original. Ito yung ECT, Electronic Coolant Temperature Sensor. Inatay. Oo. Ang trabaho nito, yung susukatin niya, yung coolant, yung temperatura ng coolant sa umaga, di syempre malamig yun. So pag malamig yung nasukat niya, mayroong voltahe na ilalabas to at sasabihin sa computer, malamig pa yung makina, itaas mo minor. Kasi pag hindi tinasang minor, manginginig, mamamatay makina nyo. Kaya nga yung mga sasakyan na luma, yung mga dekarburador, pag hindi na gumagana yung idle up niya, kailangan naapakan mo yung accelerator. Oo. Pero sa computer, hindi na ganon. Yun ang trabaho nito, yung electronic coolant temperature sensor. Ngayon, habang umiinit yung coolant, na susukat nito, nagbabago rin yung signal niya papunta doon sa computer. At sasabihin sa computer, nope, umiinit na, ito na yung temperatura niya, pupunta ngayon siya sa closed loop. Ang ibig sabihin ng closed loop, lahat ng mga sensors doon, yung buong function ng computer, gumagana na siya as one. Kapag nasira ito, sa umaga, bagsak ang idle nyo, ang minor nyo. Ganun po ba, bagsak? Sa umaga? Hindi. Hindi naman. Oo. Hindi yan. Hindi yan. Hindi ito yung problema. Oo. Kaso napalitan na ito. Magkano rin ba to? Sabagay, baliwala sa inyo to. Mayaman naman po kayo. Masakit nga Bakit? Magkano lang po ba to? Kaya nga ako nagpunta rito Oo. Pero ito, ibalik nyo to. Original to. Hindi ko alam kung original po ba yung nabili nyo. Sabi nila Original daw. O, sige. Nyo naman siguro. Pwede Pero sir, nung pinalitan to, nagbago ba? Nag-normal siya. Tapos bumalik din after. Ano po yung bumalik? I mean, nawala yung flashing ng check engine saka yung TR. TRC. Oo. TRC off. Wala siya. Kasi binura nila sa scanner. Kasi nag-scan ba sila yun? Oo. Kaya pala nawala. Mawawala yun. Kasi buburahin nila sa scanner. Kasi po mga kapatid, ang problema ni Kuya Matt, traction control off. So nakailaw yun dun sa gauge mo, TRC off. Tapos may kasamang check engine. Walang kinalaman si ECT sa traction control. Nawala. Tapos Bumalik. Oo. Tapos nagbigay pa ng another reading Oo. na binanggit yung O2 din, may problema. O2. Oo. Oo. O2. Ba't hindi nyo na-picturean yata yung O2?
Hindi, sa ano na yun? Yun Sa lang scanner. Yun lang yung code na talagang lumabas sa gauge ko. Sa gauge Check nyo. nyo, yun lang. Zero- Pero doon sa P00, OBDB, Oo. yun lang yung basa nila, yung nirelay sa akin. Yun, hindi nila pinakita sa inyo na may nakalagay na may problema kayo sa oxygen sensor. Okay. Maliit yung kanyang scanner. Yung Di bali. Kasi kung ang issue, nung check engine, ay yung traction control, doon yan sa mga speed sensor. Sa wheel speed sensor. Yun. Kasama na doon yun yung ABS sensor. So kapag dumudumi yan, nabaha kayo, na-experience nyo ba, nabaha kayo, nalusong, Oo. tapos umilaw? Oo. O yun. Tapos nawawala din. Nawawala din, oo. Pagka napunta sa baha na malinis ang tubig. Oo. Nawawala din. Ibig sabihin, nahuhugasan. Oo. Oh, so yun yun. Ganun lang yun noong una. Hindi pa Hmm. siya namamatay talaga. Oo, ngayon hindi na nawala yung Ngayon TRC. ito hindi na nawala. Oo. Hindi na nawala. Hindi na nawala. May pinipindot yan sa TRC o kaya BSC, walang pinipindot sa gilid. Meron doon sa panel. Sa una. Oo. Kaso ayaw pa rin eh. Kahit pinipindot Oo. nyo. O, kasi pwede mong i-on and off yun eh. Oo. Yung iba BSC, yung iba basta kung ano yung may relation doon sa traction control, kung ano man yung abbreviation nila, yun yung pinipindot doon. Pero kung hindi na nawawala, Hindi talaga. bubuksan natin lahat ng gulong, i-check natin lahat yung sensor. Yun. Kasi kung nadumihan. May mabiling sensor. Opo, available naman lahat sa Toyota yan. Kuya Matt, ito na ang na-scan natin. Dami. Sabi mo kasi yung ginamit na scanner maliit lang. Tapos sabi mo okay na. Ngayon dito sa scan natin lumalabas meron kang problema sa oxygen sensor sa bank 1. So may effect din talaga to doon sa performance ng engine. Oo. Pagka bank 1. So nakalagay dito AF no sensor pumping current circuit open for AF sensor bank 1. Yung ito minsan sa wiring kung open. So i-check din natin 'yon. Baka sa wiring. Tapos itong coolant temperature nandito pa rin. So ibig sabihin may issue ka pa rin. Baka wiring din 'to. Nandun pa rin yung issue niya. Ayan, nakalagay dito, P0118, engine coolant temperature circuit high. Yan nga. Pag circuit high, open yan. Oo, ibig sabihin walang connection. High resistance siya. So, circuit high siya. Wala yun. Oo, tapos, Putol, ganun. ayan, paulit-ulit yung dalawang issue na to. So, meron kang history. Ayan, nakalagay dito, pakita mo. So, ito yung history. Ito na yung ginawa sa inyo nung nakaraan. Ayan, nakandiyan pa, Tapos, meron ka rin current. Ayun yung sinasabi na O2. Tapos, meron ka rin pending. Hindi pa nga kasi nagagawa. So, malaki pang issue. Akala ko naman, Malaking issue. oo. Ngayon, yung traction, hindi na lumabas dito, pero ang gagawin nga natin doon, lilinisin natin yung mga speed sensor. Kasi sabi ko nga sa inyo, halimbawa, ito yung sensor, tapos merong gear dyan yung reluctor ang tawag doon. Ipin-ipin yon. Kung marumi din yung reluctor, magkakaroon din ng issue doon sa traction, pati doon sa speed sensor. So yun po, marami pang problema pala to. Ang akala natin, yun lang traction. So, meron ka talagang check engine P0118 saka P02237. Nagpalit ka na nito, hindi pa rin naayos. So, possible, wiring ang problema. So, yun yung... Sabi niyo, bumili kayo ng socket? Opo. Hinabit ko na eh. Baka yun din ang problema. Hindi maayos yung pagka... Baka. Oo. Sinundan ko. Tama naman. Sinolda nyo ba? Hininang nyo ba? Yun ang problema ko. Yung Oo. aking panghinang hindi maayos. Oo, yun. I-check natin yun. Baka rin naman may nginat-ngat dyan ng mabait. So, i-check din natin yun. So, yun mga kapatid, wala rin palang naayos doon sa problema ni Kuya Matt. Pina-scan na natin. Ayan yung scan. Nakita natin. Sabi ko, wag na muna iwan ngayon dahil taga Bacoor pa. Pero si Kuya Chappy ay taga dito naman sa Antipolo. Doon muna iiwan kasi napuno po tayo ngayon eh. Ano po? So, ito yung issue. Hindi rin nadali doon.
Kaya pinuntahan na ako ni Kuya Matt dito. At least kampante na ako. Alam ko na yung talagang issue ngayon. Opo, oo. Nangangapa ako. Hahanapin ngayon natin yan kung ano naging problema. Definitely dito, nakabili na ng bago, ganun pa rin, possible sa wiring. Sa wiring. Tapos doon naman sa oxygen sensor, circuit high, pwede ring wiring eh. Pwede ring wiring yun kasi circuit high, ibig sabihin high resistance. Pag high resistance, hindi dadaan ng kuryente. Diba? Pagka circuit low, ayun, meron yun, pero possible, may defect naman yung sensor. Yung sensor. Ayan, naka-check engine siya. Tapos, yun nga, yung TRC niya, yung traction control. Tinakbo na po nito ay 136,000. Malaki-laki na rin. Yun mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Medyo mahaba yung vlog ko po ngayon. Ipinanood ko po sa inyo ng buo yung interview ko doon sa dalawang magkaibigan. At bago matapos itong vlog na ito, pakita ko sa inyo itong makina nitong Suzuki po na APB na ito. Ito po ay pang-business na ginagamit na pang-deliver sa Shopee. Ang problema, hindi pa siya kumikita ng husto sa Shopee, nasira na yung makina. Kapatid din po siya, humingi ng tulong sa atin. At ayan nga po, na ipamachine shop na natin, nabili na natin lahat ng pyesa, nabuo na yung makina, isasalpak na lamang po dito sa sasakyan. Magtatrabaho muna ulit siya para makapag-ipon ng pambayad po sa atin. Dito po sa ginawa natin dito sa kanyang Suzuki APB. Ngayon, ito namang Montero na to, ito yung ipinakita ko sa inyo na may problema, yung kanyang cylinder head kasi naghalo ang langis sa tubig, nag-sharon po ito. So ayan, binubuo na rin po natin. So nagpalit na rin po ako ng radiator dito. Ito, magpapalit tayo. Bagong-bago po yung radiator. Ayan. Tapos oil cooler, para safe din, nagpalit na rin tayo. Para sigurado na hindi na babalik yung paghahalo ng langis sa tubig dito po sa makina ng Montero. Mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng nagtitiwala at nanonood ng aking mga vlogs. Paki-share at paki-likes po ang aking mga videos. At kung pwede po sana, paki-subscribe po ang aking channel. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.